Alright, mula kay Melvs Castle mga tol. Quad meeting ata to, no? 4 na bansa, US, Australia, Japan, India. Nagbabala at nagbanta daw sa China. Uy, 4 na bansa sabay-sabay lulusob sa China kung malaking gera to mga tol. Quad, suportado ang Pilipinas. Ito, alamin natin to, panoorin natin to mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iyak na naman ang China sa balitang ito. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagsama-sama ang Quad Nation para magsalita sa illegal na agresyon ng China over the West Philippine Sea. Ang Quad ay binubuo ng Amerika, Australia, Japan at India. Lahat ng yan kakampi ng Pilipinas pag sinakop ng China ang West Philippine Sea. Malaking gulo ito. Dito binatikos ng Japanese Foreign Minister ang pananakot at pagbabanta ng China. Halos araw-araw kasing nagbababala ang China kay PBBM at sa Pilipinas. Any moves to resort to black politics and military confrontation will not be popular among the people and will not succeed. Mga tol, ang dami kasing pinagsasasabi nitong China eh. Hindi nila nakikita sarili nila. Yan ang problema eh. Ang liliit kasi ng mata eh. Araw-araw kasing nagbababala ang China kay PBBM at sa Pilipinas. Ikaw na ang mali, China, ikaw pa ang mayabang. Tama. Di na raw nahiya ang China sa illegal na pang-angkin nito sa teritoryo ng ating bansa. Dito kung may gagawin man ang China na makasira o makakapatay ng kapayapaan, aaksyon raw ang Quad Nation ng naaayon sa batas. We stand ready to respond quickly to emergencies in the region. The 4 countries have begun coordinating assistance. Japan, Australia, India, and the US worked together to provide assistance. This is an important initiative from the perspective of human dignity. WPS agenda is also clearly stated for the first time in the Quad joint statement. Naku po, sakit na naman ang ulo ni Xi Jinping nito. Pati si Wang Yi, pati si Li Jian, mga tol, pati na rin si Mao Ning. Nagkakamuta na siguro sila ng mga ulo nila sa sobrang problematic na sila. Problemado na. Also this time, we have confirmed our response against information manipulation and interference by foreign countries, including the proliferation of disinformation. These cooperation are also essential pieces to maintain and strengthen the regional order. Nasa oras tayo ngayon na gustong baguhin ng China ang kautusan ng buong mundo, na kung saan China ang tinitingala ng lahat. China ang bossy, China ang masusunod. Yan ang gusto nila. Kahit na ang sinasabi ng arbitral ruling sa Pilipinas yan, sinasabi ng UNCLOS, Pilipinas may karapatan 200 nautical miles kanila yan exclusively. Diba? O sabi ng international community, sabi ng international law, ganyan. Pero ano sabi ng China? Amin yan. Ang tigas na muka. Di raw hahayaan ng Australiang baguhin ng sino man ang international rules-based order. We live in a time where our world and our region is being reshaped. Conflict is risking lives and is costing lives. And long-standing rules are being bent and twisted or broken. Countries face coercive trade measures, unsustainable lending, political interference and disinformation. All of these encroach on the ability of every country to exercise its own agency, to contribute to regional balance and, most importantly, to determine its own destiny. For Australia, this Quad partnership is central to how we respond to the circumstances we face, and it is critical to how we influence the shaping of the region and the world in which we live. We want a peaceful, stable and prosperous region, a region where sovereignty is respected. Bantay sarado ng Quad Nation ang anumang galaw ng People's Liberation Army, China. Makakaasa raw ang anumang bansa. Malalaking bansa yan. Japan, Australia, India, US. Sang kaalyado ng US at Quad. Nare-responde ang Quad sa banta ng pagkasira ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Dito mas papaigtingin ng Quad ang pagbabantay sa buong katubigan ng Indo-Pacific. We are charting a course
for a more secure and open Indo-Pacific and Indian Ocean region by bolstering maritime security and domain awareness. In practical terms, what does this mean? It means strengthening the capacity of partners across the region to know what's happening in their own waters. Kung naglaan si US Defense Secretary Lloyd Austin sa Pilipinas ng $128 million na pondo sa EDCA sites, papalakasin rin ito ang base militar sa Japan. Ito na ata ang pinakamatinding paghahanda ng US sa digmaan simula noong World War II. The United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Now, this will be the most significant change to U.S. Forces Japan since its creation, and one of the strongest improvements in our military ties with Japan in 70 years. Laking problema nito ng China. Laki talaga ng problema nila mga tol. Kasi yung pinapangarap nila na maangkin yung buong South China Sea, 'di ba? Unti-unti na talagang lumalabo mga tol. Yung plinano ni Xi Jinping ng napakahabang panahon mula nung naging presidente siya. Kasi 'di ba nung naging presidente siya, talagang pinalakas niya yung military nila. Pinalaki niya yung sandatahan nila, naval forces nila. Ang dami nilang barko, ang dami nilang mga asset mga tol. Kasi ang plano nila, sakupin nila yung South China Sea. Kahit hindi man sila manalo sa legality mga tol, kasi talagang hindi sila mananalo pagdating doon, ang gagawin nila, mambabraso na lang sila, tatakutin na lang nila yung mga bansa para ibigay sa kanila yung gusto nila. Kesa ang magiging, pag hindi nyo binigay sa amin yung gusto namin, gegerahin namin kayo mga tol. Diba? Halimbawa na lang dito, ito malaking example to mga tol. Meron tayong malaking deposito ng langis sa West Philippine Sea. Sabi dati ni Duterte, nagpaalam siya kay Xi Jinping, iaano namin to para makatipid kami, i-drill namin to. Ano sabi sa kanila Xi Jinping? Wag mong gawin yan. Kundi magkakaroon tayo ng trouble. Natakot si Duterte, hindi niya na ginawa. Yun ang ginagawa ng China mga tol. Nagpapalaki sila ng puwersa, hindi para manggera, para manakot, para mambraso, para kung ano man yung gusto nilang makukuha nila. Hindi man by legal means, pangbabraso nila. At kapag ang bansa natakot sa kanila dahil sa mga pagbabanta nila, which is hanggang ngayon ginagawa nila, pag natakot ang bansa sa mga pagbabanta nila, ibibigay sa kanila yung gusto nila, di panalo sila, di ba? Walang napinsala, walang damage, walang nasaktan sa mga barko nila, sa mga sundalo nila. Pero nanalo sila kasi nakuha nila yung gusto nila. Hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa nilang estratehiya mga tol. 4 na bansa kasi ang sabay-sabay kukundinahin kung may malimang magawa ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaso malas niya, pumapalag si Marcos. Malas niya, o kaya gumagamit ngayon siya, nagpapakalat siya ng mga disinformation, sinusuportahan niya yung mga aktibidad ng mga anti-Marcos dito, sinusuportahan nila, papakalat sila ng mga peking balita para mag-aklas sa mga tao laban sa gobyerno. Yun ang ginagawa nila, sinisira nila yung kaisahan dito. Ano kaya ang re-responde ng mga Chekwa dito? Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang salo. Diba? 4 na bansa yan. Problemado ngayon sila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.